Ayan, magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa Day 42 ng ating Speak Life live streaming. Ayan, pwede na po kayo mag-tag, mag-share ng ating pong Facebook Live at mga ilang sandali na lamang po ay tayo magsisimula na sa ating pong Speak Life. Ayan. Ayan, sige po. Meron na tayong 3 viewers. Low battery. Please charge. Ayan, sige po. Let's start po siguro ng mga 7:40. To tag po, bigyan kayo ng time to tag and share po ng ating live. Low battery. Please charge. Yan, hello po sa mga taga Bicol na aming pong mga kapatid dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Ayan. And 7:40 po tayo po'y mag-start. So, si Sister Leia po ay may pasardinas sa mga first 10 na nag-tag and share. Sa akin po, meron kayong prayer. Ayan, sige po, let's tag and share na po ng atin pong live. Ayan, sige po. You can continue to share and tag po while tayo ay nagsisimula sa ating live. So, before po ako magpatuloy, tayo po munang lahat ay manalangin sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong itong muli sa Day 42, Panginoon, na kami ay sinamahan mo sa aming Speak Life, live streaming, Panginoon. At gayon din sa natapos, Panginoon, na anibersaryo ng church na itong Fishers of Men. Patuloy kami na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa faithfulness, mercy, and grace, Panginoon, ay pinagkakalob mo po sa amin sa iglesyang ito. We pray, Lord, na ang gabing ito ay patuloy mong lukuban ng yung Espiritu, Panginoon. Samahan mo, Lord, ang iyong abang lingkod na gagamitin mo na magsasalita. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng knowledge and wisdom sa akin, Panginoon. At anuman yung mensahe na nais mo na maituro sa bawat viewers, na narito man or nasa live man, Panginoon, ikaw ang siyang magbigay sa kanila ng understanding. At ang mga bagay na ito, Panginoon, ay hindi masayang at hindi babalik sa iyo na walang kabuluhan, Panginoon, gaya ng sinabi mo sa iyong salita. Hiling namin, Lord, na when we heard your word, Panginoon, ay mabuksan ang mga puso at isipan ng bawat isa at siyasatin namin, Lord, at makita namin yung great need namin sa iyo, Panginoon, lalo na yung kaligtasan ng aming kaluluwa. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyo namin patuloy na itinataas ang gawain ito, Ama, na ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, sa iyo namin tinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so, ayan, bago po ako dumako sa atin pong recap, ako muna po ay magpapatotoo, magpapasalamat sa ating Panginoon sa kanya pong kabutihan na ginawa sa akin pong buhay at sa aking pamilya. So, unang-una, nagpapasalamat po ako sa Lord sa pagbibigay niya ng kalakasan sa akin pong ate na nanganak na hindi ko alam na siya pala ay buntis. Salamat sa Lord, bagaman siya po ay dinugo, yung asawa po ng aking kapatid ay ang Lord pa rin po talaga ang nagbigay ng ng strength sa kanya, maging dun sa baby po, sa pamangkin ko. Another pamangkin na naman na nasama sa pamilya. So yan, maraming salamat din sa Lord. Kasi last week po talaga ay nagsabay-sabay yung may karamdaman po sa aking mga pamangkin. And halos lahat po talaga sila ay may sakit. And salamat sa Lord dahil hindi naman po ako binibigo ng Lord. At sa mga bagay na ito ay mas ipinapakita sa akin ng Lord na mas kailangan ko talaga na manghawakan at magtiwala talaga sa Kanya.
despite na marami po akong pagkukulang at pagkakasala, pero yung grace pa rin ng Lord ay pinapagkaloob sa akin. Salamat sa favor, sa strength talaga din na ibinibigay niya sa akin sa trabaho. Salamat sa favor. At yan, physical strength na kahit umaabot na minsan ng madaling araw dahil sa sobrang daming kailangan tapusin. Salamat pa rin kasi sinusustain ng Lord yung strength na meron ako upang magawa at magampanan ko yung mga bagay na ipinapagawa niya sa akin. And all in all, papasalamat ako sa Lord sa provision niya po sa natapos na anniversary at gayon din sa lahat ng mga gawain pa po namin sa iglesyang ito. Talagang pinapatunayan ng Lord yung susunod ka na lang, naka-prepare na ang lahat. Susunod na lang talaga tayo ng mga nananampalataya sa Kanya. So, maraming salamat sa Lord sa mga bagay na yon. Dahil patuloy or continuous way yan ng Lord para ipakita personally sa akin na siya talaga ay Diyos na mabuti at nagkakaloob ng lahat ng mga bagay. So, yun po. Maraming salamat sa Lord sa bagay na yon. So, dako tayo sa recap. So, kanina po, sa amin lang pong service kanina, sapagkat 2 p.m. po nag-start ang aming service gawa nga po ng anniversary. So, based po sa itinuro ni Pastor kanina, ang nagrema talaga sa akin na patuloy din naman na itinuturo talaga ng Lord dito sa Joshua chapter 6 is yung obedience talaga sa mga bagay na ini-entrust sa atin ng Lord. Pero una, before He dwells doon sa bagay na yun, ipinaunawa muna sa amin yung Creator na kumbaga ay nakilala natin ng Lord. Kasi at alam natin na meron talagang Creator na gumawa nitong mundo dahil merong creation based dun sa creation na nakikita natin na hindi kaya maarok na ating pag-iisip. Paano ba nalikha yung ganito? Or ano ba yung bakit may ganito, may ilog, may dagat na hindi mo maarok yung gano'n siya kalan. Parang ipinapakita dito na there is one talaga na who created this whole world. So, at ipinapakita doon yung mga bagay na yan, kung dahil nga nakilala natin ang Lord una sa pamamagitan ng kanyang creation, pero hindi ito kasi nagtatapos dun sa kilala mo lang siya. And actually, other people ay known talaga that there is Jesus or may Diyos talaga. But hindi nga daw doon natatapos lang yung pagkilala. Kundi sabi doon ay you must have faith sa Kanya. At yung faith na yon resulted or dapat nagbubunga siya or nagiging evident yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagsunod mo. And sabi doon, kung alam natin yung purpose ng Lord sa buhay natin, kasi katulad na binigay po ni Pastor kanina na halimbawa kasi before naman, kahit bago ako kumilala sa Lord ay ang unang purpose sa akala ko talaga ay makapagtapos lang ako ng pag-aaral, makapagtrabaho ng marangal, makatulong sa magulang. Akala ko yun yung purpose talaga sa buhay. Pero sabi doon ay, ganun ba kababaw yung purpose na alam natin na purpose ng Lord sa buhay natin? So, nung makagraduate ka lang at magkaroon ka ng maranyang trabaho or buhay. So, hindi doon natatapos yun, kundi the ultimate thing that glorify God is yung talagang ibigay mo yung buhay mo sa Kanya, yung pagsunod mo sa Panginoon. So, what is the connection of that obedience pagdating po sa Joshua? Na sa mga nagdaan din talaga naging speaker ay nakita natin doon na before Israelites talaga, the Jericho ay wala pang nakakatalo. At yun, expected nila that by force talaga sila lalabanan ng mga Israelites. Pero pinakita, different way yung pinakita ng Lord, sabi doon. Pinakita ng Lord yung kanyang kapangyarihan or mightiness niya sa pamamagitan ng pagsunod.
at pagsunod ng mga Israelites sa kanya. So, ganun, parang ito talaga yung pinapakita at itinuturo talaga ng Joshua pagdating sa obedience and different way na ginagawa ng Lord sa atin pong buhay para kilalanin natin kung sino talaga siya or ano siya at ano yung kaya niyang gawin sa ating pong buhay. So, that's all po yung ating recap. So, dito po sa prepare ko na sa Joshua chapter 6 verses 15 to 20. So, basahin ko muna po itong ating passage. Sabi dito, on the seventh day, they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day they circled the city 7 times. 16. The seventh time around, when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. 17. The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall be spared, because she hid the spies we sent. 18. But keep away from the devoted things, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. All the silver and gold and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into his treasury. When the trumpet sounded, the army shouted at the sound of the trumpet. When the men gave a loud shout, the wall collapsed, so everyone charged straight in, and they took the city. They devoted the city to the Lord and destroyed with the sword every living thing in it, men and women, young and old, cattle, sheep, and donkeys. Ayan. Hanggang 21 po pala yung na-cover ko dito. So, gusto ko muna pong ibigay sa inyo the objectives kung bakit or ano po yung message na nais ng Lord dito sa binasa po natin na verses. So, una, for the believers po talaga, what really the objectives nitong Joshua is for us to trust God's power over our lives through faith and obedience at sa Kanya. Ipinapakita ng Lord or ginawa ng Lord yung mga bagay na ito nga po yung nangyari sa Jericho. Pinapakita ng Lord sa atin ng mga mananampalataya kung paano tayo talaga magtitiwala dun sa kapangyarihan niya sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. So, yan. Sana malinaw po yung ating objectives dito. Now, for the unbelievers naman, ano ba yung nais ng Lord dito na matutunan po ng bawat isa? Or wag natin sabihin unbelievers, kumbaga ay dun sa mga tao na hindi pa talaga fully nakikilala ang Panginoon Diyos. Sabi dito is to show that salvation is available for those who will believe like Rahab did, and to reveal yung danger of not knowing Christ. So sana makita po natin or along the way na pinag-aaralan natin, makita natin, or kahit yung mga previous po na atin pong nag-speak na dito sa Speak Life, ay unti-unti natin nakikita talaga yung kahalagahan nito, yung salvation na itinuturo dito ng Lord, at the same time, yung danger kapag hindi mo kilala ang Panginoon. So, sa verse 15 and 16, ang gusto ko i-point out po dito is the faith and obedience to God are always lead us to victory. Pero tanungin ko po muna kayo, para sa atin ba, how do we define victory? Yan, victory. Yan. Masasabi natin ba ang victory natin ay when we achieve our dreams? Or kapag nakuha mo na yung mga bagay na gusto mo? Is that how we define victory sa atin pong buhay? Una, bilang mga mananampalataya, at pangalawa, sa mga hindi pa nakakilala sa Lord na fully, ay, yun ba talaga, sabi ko nga kanina dun sa recap, is yung purpose na alam natin before is ganito lang. Pero paano we study yung mga bagay na to? Ano ba talaga yung victory na tinatawag pagdating sa Lord? So I want to emphasize po that faith and obedience to God are always lead us to victory. So as Christians, yung victory na meron po tayo had already been established in Christ. How?
nangyayari yon syempre, nung tayo ay nanampalataya sa Kanya at sumunod tayo sa Kanya. Kasi, yung ginawang sacrifice ng Lord sa atin is, by overcoming po yung sin and death na nakalaan para sa mga taong hindi nananampalataya. Pero, for those who will believe, hindi natin mararanasan or we overcome that sin or we will be victorious over that sin kung tayo ay may pananampalataya at pagsunod po sa ating Panginoon. The same thing that God had said to the Israelites na yung Jericho ay ibinigay na sa kanila. Though hindi pa sila umiikot po dun sa Jericho, pero sinabi na ng Lord sa kanila na ibinigay na sa kanila. Pero hindi yun naging instantly. Pag sinabi mo instantly ay talagang parang by magic ay agad, nangyari agad. So hindi siya ganon, kundi may process na nangyari at hindi siya naging madali para sa kanila. So they have to endure, they have to sacrifice, kailangan nilang magsumunod without murmuring. Diba po doon sa mga past lessons natin ay pinakita doon ng Lord na hindi sila talaga pinagsalita ng Lord. Same goes. If you are not believing yet in Christ, you still need faith and obedience to Him kasi God does not change His standard. Kung ang nais niya sa tao ay pagsunod nung unang panahon, gayon din yung nire-require niya sa atin ngayon. So if Israel were saved through faith and obedience to God, I still need faith and obedience for me to be saved. And you do also. Sa iyo na nanonood ngayon sa mga oras na to, you still need faith and obedience to God for you to be saved. Sabi dito, sige po, puntahan natin yung verse 15 and 16 na binasa ko po kanina. Sabi dyan sa 15, they rose about the dawning of the day. At kapag sinabi po, kung mapapansin nyo doon sa pagkakadescribe sa kanya, dito sa verse 15 ay, yung mga yung first 6 days nila, sabi doon ay early in the morning. So may pagkakaiba po yun, early in the morning and the dawning of the day. Early in the morning, it can be 6 a.m. to 11 a.m. basta, or it can be 6 a.m. to 8 a.m. Yun yung tinatawag na early in the morning. Pero pag sinabing dawning of the day, kasi yung 7th day, ang sinabi dyan sa kanila ay gumising sila ng bago pa. Pag sinabi pong dawning ay bago palang pasikat yung araw. Ibig sabihin, yung ginawa nila in the 7th day ay not as early in their 6 days marching doon sa Jericho po. By this time, they have to double time as they need to march around the city of Jericho 7 times on their last day. So double effort, double sacrifice yung gagawin nila. So we can see here, gaya ng na rin last time na, at kanina din po, isa rin sa nabanggit po yun talaga, na God's way talaga is different from what we expect Him to do because God's thoughts are far beyond what we can understand. Paano pong mahirap arukin yung pag-iisip ng tao? Kasi tayo, kung tayo yung unang nandun din at hindi pa natin alam yung utos ng Lord na iikot sila or iikot tayo doon, kunyari, kasama tayo doon sa iikot. Nung hindi pa natin alam yung instruction ng Lord na iikot lang sila doon at ganun yung magiging way ng Lord para ibigay sa kanila ang Jericho, ang iisipin talaga natin ay ang gagawin natin pakikipagbaka or pakikipaglaban ay by force or kumbaga ay by digmaan. Pero naging different yung way ng Lord. Ipinakita doon, or this shows that we need to fully rely on Him talaga at pagkatiwalaan po natin yung kaparaanan niya kasi He is the powerful God. Though it seems impossible or sa atin or sabi nga parang actually, parang kung iisipin mo, ganun ba talaga, seryoso ba talaga, Lord, na ganun talaga niya tayo, or kung tayo nandun sa punto na yun doon sa time nila, seryoso ba ang Lord talaga na ito yung pinapagawa niya sa atin para madaig natin or makuha natin ng Jericho? Diba, kahit tayo man, mag-iisip talaga tayo ng ganun, same thought and mindset, pero ipinakita ng Lord yung different way na yon para nga ipakita sa atin na wala tayong ibang pwedeng to rely on kundi siya lamang. Sabi din naman yan sa Isaiah 55 verses 8 to 9.
So, trusting God's process ay hindi talaga masasayang. Kapag pinagkatiwalaan natin yung proseso ng Lord, yung ways ng Lord, hindi yan masasayang. Just as Israel did, just as Israel na hindi sila natap or hindi sila tumigil, huminto doon lang sa 6th day nila, kundi talagang on the 7th day, talagang tinapos nila at ginawa nila yung commandments or instruction ng Lord. So, believers, or yung sinasabi na mga nananampalataya sa Panginoon, must continue to in obedience talaga and holiness until the final victory. Gaya ng ginawa ng Israel na nakamit nila yung sinabi ng Lord. Doon naging silent ang Lord ng 6 days. Hindi sila pwede magsalita at hindi. Kasi nabigay na fully ng Lord yung instruction niya eh. So, after the 7 days, dun pa lang ulit ang Lord sa kanila. And also, saying sa atin na until the final victory ay talagang patuloy talaga tayo na sumunod sa Lord at magpakita ng or mamuhay na nasa kabanalan hanggang sa kanyang pagbabalik. Same na yun din yung sinasabi or tinuturo sa atin. So, sabi nga sa Hebrews 10 verse 36 po na we need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Gaya ng pangako ng Lord sa Israelites na on the 7th day ay makukuha or guguho yung wall ng Jericho na na pride siya ng Jericho na wala pang nakakatalo sa kanila. Pero before Israelites ay wala pang nakakatalo sa kanila. Pero sa pamamagitan or sa panahon ng Israelites na nung sila na ang inutusan ng Lord na kasi yun nga yung first balakid nila para dun sa pagpunta nila sa promised land. So, pinakita doon na kailangan talaga natin mag-persevere din talaga. Gaya ng ginawa nila talaga na kung mapapansin nga natin, though narinig ko na rin po ito sa mga naging speaker, ay anong tawag dito? Talagang yun nga, double time yung kanilang ginawa at kung tutuusin ay mas nakakapagod na yun kasi 7 araw na silang naglalakad or umiikot doon sa Jericho and last day pa 7 beses pa sila. So gaano yung hirap na kung iisipin mo ay sige na nga matutulog na lang kaya ako or matulog na lang ako. Parang lang yun sa gawain kapag doon na lang kaya ako kasi nakakapagod. Or lalo na yung kapag last day na sobrang lamyang-lamyan yung katawan mo, lalo na pag may youth cam, example, ay last day, nakakapagod na kasi ang dami na ninyong pinagdaanan ng ilang araw. Pero dito, kasi sabi dito, yung 7th day talaga yung the final, victory nila na makakamit nila yung pangako ng Lord. Ayan. So, pagdating sa verse 16, sinabi dyan yung specific command ng Lord sa kanila ay talagang ginawa po ng Israelites sa pangunguna ni Joshua in a very specific way. Kung ang sinabi ng Lord ay dadalhin ninyo yung arko or yung Ark of the Covenant, ganitong araw kayo iikot or ganitong beses kayo iikot. Yung specific command ng Lord ay specific din yung naging pagsunod ng Israel. So, anong pinapakita sa atin dito? It is important that we obey God or what God instructs us to do even sa mga smallest details. Sabi dyan sa, yung mga details na instruction ng Lord, pinakita dyan sa verses 1 to 10. So, kapag sinabi ng Lord na ganitong oras, ganitong araw ka pupunta, dapat naging mindful tayo sa mga instruction ng Lord pagdating doon. Kung sinabi ng Lord na manalangin tayo ng ganitong oras, manalangin tayo ng ganitong oras. Kung sinabi ng Lord na ngayon tayo pupunta. Kung ano yung specific instruction ng Lord, yun yung gagawin dapat natin. Just as Israel did nung time po nila. So, sabi dito, obedience ay hindi lamang about sa kung ano yung gagawin mo, but it is also when to do it. So, time is important. Hindi lamang yung ways kung paano mo ito gagawin. Kasi sabi nga kanina din sa preaching na partial obedience is disobedience pa rin.
Ano po, so mahalaga pala na maging mindful tayo sa bawat details na pinapagawa sa atin ng Lord. Ano po, as Christians. So, we can see here then sa verse 16 na the shout came after obedience. Pinasisigaw sila ng Lord ay after po nung seventh day na sila ay naglibot. And nung sumigaw na si Joshua, kasi sabi ng Lord, hindi kayo magsasalita, wala kayong ibang sasabihin. At kapag naghuni na yung trumpet, sasabihin, saka lang kayo sisigaw. At yung sinasabi dyan na shout, ay to shout in triumph or to shout for joy. And sabi pa dyan, shout for the Lord. Ayan, shout for the Lord. Ganun. Ano daw? So, bakit sila pinasigaw ng Lord? Or bakit, tawag dito? Bakit after obedience nangyari yung pagsigaw? Kasi, sabi nga, since ito ay symbol of triumph and joy para sa kanila, para sa Israel, because God finally fulfilling His promise na they will possess Jericho. Hindi ito yung possess or possession na sasapian nila ang hindi. Kundi mapapasakan nila yung Jericho. Or kumbaga ay matatalo nga nila or mapapaguho nila yung wall ng Jericho. So, the shout of faith and obedience that lead them to victory or result na ito or kumbaga, tawag dito, pagpupuri na at pagpupugay na dahil nakamit na nila yung pinangako ng Lord sa kanilang na ibibigay nga ito sa kanila. So, sabi sa Hebrews 11:30, bakit gumuho yung Jericho or bakit gumuho yung Jericho? Sabi dyan sa 11:30 ng Hebrews, by faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. Ano yung sinabi po doon? Sa pamamagitan daw ng pananampalataya, kaya gumuho ang wall ng Jericho. Pero syempre, hindi lang yun by faith alone, kundi meron talagang ng power ng Lord. Kumbaga ay ng kaparaanan pa rin talaga ng Lord and will pa rin talaga ng Lord. Kasi kung hindi naman yan din loloobin ng Lord, ay hindi pa rin nila yan makakamit. Pero sabi dyan, it was to emphasize lang that talagang sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon, anumang kaparaanan niya, kunyari kung tayo man ay inutusan ng Lord, anuman yung ways na gagawin ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya natin doon, makakamit natin yung kanyang promise po sa atin. So, Israel's siege against Jericho was spiritual. Kasi wala silang hindi sila pinagdala, or kumbaga, makikita naman din natin po dun sa story ng Joshua 6, kung paano sila or kung paano nga naging solemn lang yung kanilang pakikipagbaka. At ito ay spiritual, in spiritual sense. Sabi nga, ito yung naging spiritual warfare nila. They have to control their tongues. They have to control their, yung mga sarili nila. At the same time, when to speak, yung sabi nga doon, yung silence of the people, when to speak, kailangan pag-isipan mo muna bago ka magsalita. So, makikita natin doon na may pagtuturo talaga sa kanila at didisiplina in a way kung paano nila kokontrolin talaga yung sarili nila, just obeying kung ano yung sinabi ng Lord. So, God did that to show Israel and the other nations that He is true and sovereign God. Even dung time ni Rahab, sabi niya, nakikita natin doon na talagang naririnig na niya yung Israel na pinapatnubayan talaga ito ng Diyos. Piruin mo yun, nakaabot sa other nations na itong Israel ay talagang may Diyos na sinasamba at talagang tumutulong sa kanila para magwagi sila sa digmaan. So, He did that. Yung naging ways ng Lord, or naging way ng Lord para makamtan ng Israel ang Jericho ay talagang way ng Lord to show Israel at yung other nations na nakapalibot sa kanila na siya ay yung true. Kasi maraming Diyos na pinaniwalaan nung unang panahon even right now naman.
So, para ipakita na siya yung true and sovereign God. Ano po? So, He is all-powerful, and because Israel's obedience, God blessed them with victory over Jericho. So, ano yung pinapakita sa atin dito ng Lord? That salvation, to sa atin, na yung kaligtasan na meron tayo talaga ay hindi siya one-time event lang. Kumbaga, continuous talaga siya na paglakad natin sa Panginoon, yung sinasabi ng journey in faith. Kumbaga, habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, ay magpapakita ka talaga ng pananampalataya sa Panginoon. And hindi naman tayo binibigo ng Lord pagdating diyan. God remains faithful to His promise that through faith we overcome the world. Sabi sa 1 John. Kasi He overcome this world, at doon sa mga mananampalataya or mananampalataya sa Kanya have already overcome this world sa pamamagitan ng pananampalataya. And when we keep walking in faith and obedience, sabi din doon sa mga recent natin na speakers, ay every Jericho sa ating buhay pa will surely fall. Kasi yun yung nagagawa ng pananampalataya sa Panginoon na kaya niyang i-break anumang Jericho, anumang pride, anumang bagay na nagiging hinder sa atin sa pagsunod natin sa Panginoon bilang mga mananampalataya. Ano po? And we can see here also sa verses 17 to 19 kung sige, since meron din tayo ditong hindi na tawag dito, mga viewers din from the outside, maging reminders and reflection talaga po sa bawat isa, how the Lord give His judgment, how the Lord kumikilos, o kung paano talaga kumikilos ang Panginoon. So, sa 17 and 19 na binasa ko po kanina, I want to emphasize dito yung lahat ng bagay ay belongs talaga sa Lord. Sabi diyan, yung word na occurs sa other salin po ng Bible, I think sa King James po yun. Kasi yung binasa ko kanina ay NIV. So, the word occurs here, describe po na have been utterly destroyed. So, sinabi diyan ng Lord na yung may mga bagay dito na talagang itinalaga for destruction. Ito, the city and all that is in are to be devoted to the Lord. Pero sa other salin, dyan sinabi na devoted ito for destruction. So, sabi ko nga, dahil ang Jericho ay kilala sa fortified city of resistance against God. Ayan po, hindi lang siya masyadong nakita or na-highlight dito sa Joshua 6, pero if we search po yung history and also yung background ng Jericho talaga, kilala po sila sa city na stronghold of idolatry and wickedness and resistance against God. So, sabi dyan sa verses 17 to 19, no spoils were to be taken, no lives to be spared. Doon sa binasa ko po kanina din sa verse 21, except those of Rahab and her family. All was, anong gagawin daw? All was to be, lahat daw ng, yun nga, walang spoils na kukunin, wala daw ititira ng buhay, except doon sa pamilya or sambahayan ni Rahab. So, makikita natin dito, actually, chapter 3 hanggang before yung yung 6, makikita natin doon sa Joshua na yung bakit in-spare ng Lord yung buhay ni Rahab at ng kanyang pamilya. So, sa previous chapters po ng Joshua, makikita po doon na dahil nga kilala ni Rahab, though hindi fully niya kilala talaga ang Lord, pero alam niya na ito yung Diyos ng Israel. Kaya ang sabi niya, at alam niya rin, nalilipulin talaga ng Lord ang Jericho. At si Rahab po ay nandun nakatira sa Jericho. Kaya ang sabi niya, anong ginawa niya? Tinago niya yung yung dalawang spies ni Joshua.
Actually, meron pa po doong story na nung hinanap sa kanya, yung dalawang spies, ang sabi niya ay, hindi niya itinuro. Kasi kung ako, or kumbaga kung sa mga taong hindi kilala talaga yung kung sino ang Diyos ng Israel, siguro ang gagawin nila talaga ay sasabihin nila or kumbaga anong tawag doon, isusupling or sasabihin talaga nila yung dalawang spies, pero iba yung naging response ni Rahab. At yun ay pagpapakita ng kanyang pananampalataya kay Lord. So, nagkasala ba si Rahab? Ayan. So, sabi dito, what symbolize or ano yung sinashadow nitong bagay na to? Kasi sabi nung dalawang spies kay Rahab na anong tawag dito, yung maglagay siya ng scarlet cord doon sa window para pagbalik nila at lilipulin na nila ang Jericho, ay makikita nila yon doon sa window. At ang sabi pa dito ng dalawang spies kay Rahab ay, wag mong palalabasin ang pamilya mo kapag pag nilulupig na namin ang Jericho or ang bayan mo. Kasi kung sila man ay lumabas at habang kami ay nilulupig namin ng Jericho, wala na daw silang pananagutan doon. And what makes me realize din sa bagay na to talaga, habang niaral ko po to nung inaaral ko siya, talagang may nagrema talaga sa akin, and even God ay convicted me talaga. So, yung scarlet cord na nilagay ni Rahab ay talaga siya, tawag dito, naging palatandaan ng dalawang spies kung paano sila ililigtas. Pero syempre, by faith yon, kaya yun ginawa ni Rahab. Kasi at naniniwala or nanampalataya talaga siya sa Lord na i-spare talaga ng Lord yung buhay nila at ng kanyang pamilya. So, in this, kung paano din nga ang Lord nagbigay ng instruction sa Ehipto or yung time nila, yung sa 10 salot na kailangan nilang magpahid ng dugo doon sa pintuan para yung angel of death ay hindi mamatay yung mga panganay na anak. The same thing, how Rahab naman din nagbigay ng palatandaan dun sa dalawang spies, and how it foreshadows din naman yung ginawang redemption ng Lord sa atin na mga tao. Na yung dugo niya ang naging kabayaran po sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng pananampalataya, naligtas tayo sa kasalanan or naligtas tayo sa kabayaran ng kasalanan, which is kamatayan. So we are saved through the blood of Jesus Christ by having faith doon. Bagaman hindi na natin naabutan po yung panahon na si Christ ay namuhay dito sa lupa at siya ay sinacrifice na yung buhay niya. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya natin doon, looking back doon sa ginawa ng Lord, and sa kanila naman, ng time ng Old Testament, looking forward sila doon sa gagawin na yun ng Messiah, ay maniligtas sila. So through the blood of Jesus Christ who sacrificed Himself for our redemption. The same naman na sinampalatayanan ni Rahab yung Diyos ng Israel. So, anong application nito sa atin? God warned Israel to keep themselves dito sa part na to ng instruction ng Lord na wala silang ibang kukunin na inilaan ng Lord for destruction. May warning na ginawa ang Lord sa kanila to keep themselves from the things devoted to destruction. Similarly, sa atin po naman ng mga mananampalataya, ay yun din yung nire-require sa atin ng Lord. Actually, dun po sa naging topic din namin sa Ablaze this whole month ay talagang how God teaches us to separate ourselves talaga from this world sa mga bagay na nakakapagparumi sa atin or parumi yun sa paglakad natin sa ating pananampalataya. So, yung sinasabi ditong how we live in holiness or paglakad natin sa yung Christian walk natin na hindi talaga tayo madungisan ng mga bagay dito sa sanglibutan, ay hindi ito isolation kasi hindi tayo makikisalamuha sa mga tao na nakapalibot sa atin. But ang sabi dito ay we have to be distinct.
sa kanila. Kahit nandyan ka, kapag inilagay ka dyan sa gitna nila, ay magpapakita ka ng ikaw ay naiiba sa kanila. That's distinction. Ano po, and sa atin, dito, why God, dito sa kanila, sa Israel, why God commanded them na wag silang kukuha ng mga bagay na kasi separated ito for destruction. Ibig sabihin, hindi yan magbibigay talaga sa kanila or hindi yan para sa kanila kasi sabi nga ng Lord ay ito ay para sa Panginoon, para sa Kanya. At hindi sila pwedeng kumuha po doon. Pero later on, makita natin kung tutuloy-tuloy po natin itong chapter na to and sa chapter 7 na may nagkasala talaga sa kanilang lahi, lalo sa lahi ni Akan kasi kumuha sila ng mga ipinagbabawal ng Lord na mga bagay na dapat ay hindi nila kukunin. So, sorry po. Kasi itong mga bagay na to, if we, connect din sa spiritual life po ng isang Kristiyano this day, ito yung mga things na could enslave us again. Kasi kung tayo ay hinango na ng Lord sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, ay we must live na sa kalinisan at katuwiran ng Lord. Pero kung may mga bagay na mag-i-enslave talaga sa atin ulit if we continue to makisaw-saw dyan sa mga bagay na yan, like dito nga sa mundong ito. So must be completely rejected and surrendered na yan sa buhay natin. Or kumbaga, sinurrender na yan natin sa Lord. Ano yan? Sabi sa 1 John 2:15-16, kung ano man yung mga bagay na naging enslave sa atin ulit is that pride, the lust of the eye, and the lust of the flesh. So, all things are for the Lord. Dun sa mga bagay na nasa Jericho, nung ito ay nakuha na nila, or na lupig, or gumuho na, totally destroyed na ang Jericho, ay hindi sila pinakuha ng Lord kasi it belongs to the Lord. Hindi nila ito pwedeng gamitin or kunin para sa pansarili nilang benefit, kundi sabi ito ay para sa Lord ito. Mayroon pang for destruction at meron din naman inilaan ng Lord na for His treasury. So in verse 19 dyan, God mentioned things that are consecrated for Him to be placed sa Kanyang sanctuary or sa Kanyang treasury na inilagay din naman nila later on sa Ark of the Covenant. So, Jericho, since what thing na itinuturo dito ng Lord is that since Jericho was the first city to fall in Israel's conquest of Canaan or sa pagpunta nga nila sa promised land, ito yung Jericho, yung una nilang balakid. So, since ito ay yung mga bagay na nandun ay mga valuables ng Jericho, set apart yun, like sinabi dyan, yung ginto, yung pilak, yung bronze, ay ibibigay nila para sa Lord kasi this also teach us or pinapakita ng Lord na these things was consecrated kasi ito ay offering para sa Kanya. So, here finally, the fall of Jericho in verse 20 and 21, which walls come down. So, through the wall of Jericho stood about 30 feet high. Ganun daw po kataas yung wall ng Jericho. So, gaano siya kataas kung susukatin natin. 30 feet high. So, it fell from its foundation, showing that no fortress, no matter how strong or imposing, can withstand God's power when we trust and obey Him through faith. So, sabi dyan sa verse 20, yung wall daw ng Jericho, even yung very foundation niya. Ibig sabihin yung talagang root or kumbaga pundasyon ng, kunyari, di ba, ang bahay, may pundasyon po yan. Yung wall ng Jericho, yung city ng Jericho ay, even though yung pinaka-foundation nun ay collapse. Showing, din naman pinapakita sa atin ng Lord na walang anumang bagay or fortress or muog na, na strong than God. Yun yung po sa atin dito na no one or no things that can withstand sa power ng Panginoon. At kapag tayo sumunod, yan, naman yan, pinapatunayan naman lagi yan ng Lord sa atin ng mga mananampalataya. Even nga doon sa mga hindi pa naniniwala sa Lord,
pinapakita din naman yan ng Lord eh. Ngayon nga lang, hindi yan makita ng mga hindi nananampalataya sa Lord. Or kumbaga, bulag sila sa katotohanan sa mga bagay na yun. Sorry for the word po, pero yun pa talaga yung totoo. Sabi din naman sa 1 Corinthians, pinapakita ng Lord, even nga before pa, pinapakita ng Lord yung kanyang kapangyarihan, pero hindi yan nakikita ng lahat ng tao. Kasi bulag sila sa katotohanan, hindi nila ma-acknowledge at ma-appreciate na yung Diyos pala ay ganito. That's the reality po. But for us na naniniwala at nananampalataya sa Kanya, no fortress, even yung mga tinatago natin sa mga puso natin at isip natin, hindi yan makakastand pagdating sa Lord. Sabi nga, pagdating ng panahon, mahahayag yan lahat sa Lord eh. Ano po? So, sabi dito sa Psalms 18:29, sa tulong ng Lord, gaya ng ginawa niya sa Israel, sabi dito, with your help, I can advance against a troop. With my God, I can scale a wall. And knowing po, notice natin dyan sa chapter na to or sa verses na to, that the successful result was not achieved in a day or 2 days lamang. It took day after day talaga to encompass the city. So the Israelites must have grown, yun nga sinasabi ko kanina, na maaring sila ay napagod na or talagang yung katawan nila ay hinang-hina na, pero hindi sila nag-give up doon because God assured them at pinaniwalaan nila yon. Bagaman wala pa yung result agad. At yun din naman yung tinuturo sa atin ng Lord kapag wala pa muna yung resulta. Imposibleng walang tinuturo sa atin ng Lord dyan. God wants us to understand talaga and to endure talaga dun sa process na ibinibigay niya or dun sa proseso na ipinaparanas niya sa atin. So, hindi yun nakuha ng Jericho in one-time event. At sabi pa dyan, ito yung yung danger naman doon sa sambahayan naman ng Jericho or doon sa mga tao nakatira sa Jericho na sabi dyan, no living creature was spared except Rahab. So, ibig sabihin, except dun sa kay Rahab at sa kanyang pamilya, lahat ng tao sa Jericho ay talagang, pinaslang. Sabi sa verse 21, even daw yung mga, men, women, and I believe even po dyan yung mga children or yung mga sanggol. Kasi sabi dyan, no spare ang itinira. Kasi yun yung utos ng Panginoon. And we can say ba na ang Lord ay unfair and hindi makaturungan dahil pati yung mga buhay ng mga maliliit na bata ay kinuha niya. So hindi po, kaya nga sabi hindi natin maarok talaga yung ways ng Lord eh. And also, pagpapakita kasi hindi kaya yung sinasabi ko kanina sa objectives nito na makita natin yung danger kapag hindi naniniwala sa Panginoon. Kung hindi ka naniniwala sa Panginoon, anong gagawin sa'yo ng Lord? Matutuwa ba siya sa'yo na, diba? So, unless we surrender talaga our lives as a Lord, yung strongholds na meron tayo at hindi natin makakamtan yung victorious life over sin and death kung wala talaga yung pagsampalataya natin sa Panginoon. And matakot tayo kasi hindi spare ng Lord yung buhay natin kapag hindi talaga tayo susunod at mananampalataya sa Kanya. So, pero, there is hope kasi salvation nga ay available for those who will believe, kagaya ni Rahab, na nanampalataya siya sa Panginoon. Kaya na-spare yung buhay niya against doon sa pagsakop ng Israel sa Jericho. So, yun naman yung assurance doon, yun naman yung magandang bagay na ipinakita ng Lord doon. Despite may judgment sa kanila, despite na may kamatayan na nangyari, pero hindi nagiging unfair ang Lord kasi may maganda nga ding kumbaga ay meron naman siyang way din for us to be saved eh. At yun yung manampalataya tayo sa Kanya. So hindi nagiging unfair ang Lord. Baka ang may problema ay tayo or tayo yung problema kasi hindi natin makita talaga or hindi natin ina-acknowledge na kailangan talaga natin sumampalataya sa Kanya. Kaya kapag tayo nakakaranas ng ganito, sinasabi natin na, kunyari, namatayan tayo sa pamilya natin, sasabihin natin, ang unfair naman ng Lord kasi bakit kinuha niya yung tatay ko? Bakit kinuha niya yung anak ko? Bakit kinuha niya yung kapatid ko, yung magulang ko? Unfair ba talaga ang Lord? Available yung salvation ng Lord eh.
kung mananampalataya ka, ibig sabihin hindi siya unfair or hindi siya unjust kasi may way siyang ginawa para sa atin, para tayo maligtas. Yun nga lang, hindi tayo naniniwala or hindi tayo nananampalataya sa Kanya. That's why, ano gagawin pa sa atin na Lord? Sabi nga din sa preaching kanina, ay, ano yung kapakinabangan natin sa Lord? May silbi ba tayo sa Lord? So, if we give our lives sa Lord through faith and obedience sa Kanya, paniwalaan natin na hindi tayo pababayaan talaga ng Lord at ipapakita niya pa sa atin yung works niya lagi talaga na magtatagumpay tayo sa atin pong mga hamon sa buhay, and even yung death na kakaharapin natin ay we will overcome because tayo ay nanampalataya sa Kanya. And yun nga po, yung sinasabi ko kanina na nung inaaral ko po talaga to, kasi sabi dito, naligtas si Rahab at saka yung kanyang pamilya. Even si Rahab lang yung nagpakita or na-expose dito yung story na siya talaga yung nagkaroon ng pananampalataya sa Lord. Pero may commandment kasi. I'm so sorry. Ayan, magpapasko na po kasi at bagong taon kaya may paputok na po. Ayan. So, habang inaaral ko po talaga ito, nung binak ko yung story from Joshua chapter 3, yung nag-spy nga po ang Israel nung time bago nila sakupin ito. Sabi ko, kasi even ako, hindi pa talaga pumananampalataya ang aking pamilya, and I am still hoping sa Lord na makakasama ko talaga sila sa paglilingkod sa Panginoon. And sabi ko, dumating ako sa punto na I am questioning talaga yung ng Lord sa akin. Sabi ko, di ba pag nanampalataya ako, pati yung sambayanan ko maliligtas. And dito naman, pinakita din ng Lord na nanampalataya si Rahab and naligtas yung kanyang sambayanan. Pero may kasi doon, may instruction sa kanila. Kapag lumabas itong mga kapamilya ni Rahab during sinasakop ng Israel ang Jericho, sabi ng dalawang spies, wala na kaming sa kanila, wala na kaming pananagutan kasi sumuway sila eh. Yun yung ating usapan eh. Pero kung hindi sila lalabas habang sinasakop ng Israel ang Jericho, maliligtas sila. So ibig sabihin, kung nangyaring ganon, ibig sabihin sumunod din yung pamilya ni Rahab sa kung ano man yung sinabi ni Rahab sa kanilang pamilya. Ibig sabihin, may konting pa rin, hindi ko man masawag na pananampalatayon, pero may ginawa din kasi sila eh. Sumunod sila dun sa instruction, at least dun sa instruction. So, ganun din siguro sa atin na mga, let's say, mga kamag-anak natin or kapamilya natin na hindi pa nananampalataya, talagang hindi siya ibibigay ng Lord instantly eh. May gagawin talaga tayo. At least yung sabihan natin sila, hindi man lang pinakita dito kay Rahab na pinagsabihan ni Rahab na ganito ang gagawin natin, bawal tayong lumabas. Pero we can say na ganito yung ginawa niya kasi walang lumabas during sinasakop ang Jericho. So may part talaga tayo ng mga mananampalataya na we can we can warn yung pamilya natin or yung mga mahal natin sa buhay na kapag hindi talaga sila sumunod at nanampalataya ay hindi talaga i-spare ng Lord yung buhay natin. At least yung spiritual life na kahantungan natin pagdating ng panahon. So, ganun talaga inandan sa akin ng Lord habang nagpipray ako dito. So, di ba, yung pamilya ni Rahab, nakaligtas. Si Rahab at ang kanyang sabayan. Pero biglang inano din agad sa akin ng Lord kasi makikita mo na meron din silang ginawa kahit papaano. Sumunod sila dun sa instruction. And yung role mo doon, ikaw yung magsasabi sa kanila kung anong dapat nilang gawin kasi ikaw yung nakakaalam. Yan. So, kaya sabi talaga ng hindi talaga instantly ibibigay ng Lord. Kailangan talaga may gagawin. And that's how the Lord convicted me talaga na may gagawin talaga tayong mga mananampalataya kasi tayo yung nakakaalam ng katotohanan eh. So, habang agad sa akin na Lord, rebuke talaga agad sa akin na wala ka pang ginagawa, humihingi ka na agad. And it's been 8 years, 9 years na I've been praying talaga to sa Lord. And I am still hoping kasi yun naman din yung binigay na assurance na Lord eh. Kapag nanampalataya at patuloy tayong binanghawakan yung mga bagay na yun, hindi tayo bibiguin ng Lord. Pero may gagawin tayo. Hindi yun matatapos sa pananalangin lamang. And sana makita talaga natin, alam ko na hindi lamang ako isa dito na
even yung mga viewers po natin, sana ay patuloy tayo din talaga na makonvict ng Lord sa mga kailangan nating gawin. Kasi buhay ang nakasalalay dito and hindi natin gagawin yung mga part natin. The Lord will not spare the lives of our beloved. So, even sinabi niya na kapag nanampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas, pero hindi siya instantly ngang mangyayari. So, may gagawin pa rin talaga tayo. And yun, nawa, ang mga bagay na ito ay nagbigay po sa atin ng minsan pa ng realization and mapalakas talaga ulit ng Lord yung loob natin that we can do it sa pamamagitan ng faith and obedience talaga sa Kanya. So, yun lamang po at sige po, sana may nakuha po kayo dito sa atin pong pinag-aralan. So, before po ako pagtapos, tayo po muna lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah, Jesus. Panginoon, minsan pa pinupuri at pinasasalamatan po kita sa iyong kabutihan, Panginoon, na ipinagkaloob sa akin. Bagaman, Lord, limited ang time na to, Lord, to share the gospel, to share yung kabutihan mo. But salamat, Lord, kasi kahit limited, ay meron pa rin talagang opportunity ikaw na binibigay sa amin. Sa lahat ng mga viewers namin right now, nawa, Lord, ang mga salitang ito ay nagbigay ng encouragement. At the same time, Lord, ay makonvict talaga kami at mapaalalahan ng muli that even na may available ang salvation sa lahat ng tao, pero there is danger pa rin, Panginoon, for those who will not believe sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, have mercy on us, sa amin pong mga pamilya. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos, magbigay sa amin, Lord. Makagpuan kami ng iyong biyaya at habag, Panginoon. At nawa, ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-sustain, patuloy na magbigay ng kalakasan po sa bawat isa, physically and spiritually, Lord. Sa iyo namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Dahil wala kaming kayang gawin apart from you, Lord. Kaya maraming salamat. Kahit sa platform na to, Panginoon, ay magbigay ng blessing po kami sa mga nanonood sa amin, Panginoon. And continue to bless this Speak Life, Lord, hanggang sa ito, Panginoon, ay hanggang sa 100 days nito, Panginoon. Kaya, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo namin tinataas sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. Ayan. Ayan na, nasa na yung ating ano. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood via live. Siyempre, live streaming tayo ngayon kaya live. So, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating Day 42 ng ating pong Speak Life live streaming. So, ayan, hindi ko po nakikita yung ibang pero maraming salamat po. So, una po muna, salamat po sa ating viewer na si Domson Paraiso. Kanina po nandito siya pero parang na umuwi na. Yan, sa magkapatid na Domson and Chris. Sa ating yan, mga kapatid po natin yan sa Bicol or FOM Bicol. So, kay Sister Denny Rose, Brother Robert. Ay, sorry. Yan, Brother Robert, Sister Arlene, Sister Hazel Ann. Parang mga kilala ko itong mga to, mga kasamahan. Yan, Kuya Stewart, Sister Juvie na masipag na nagsusulat po dito sa ating whiteboard. Sister Bennett, Bisaya na, oy. So, kay Ate Esther, kay Kumaring Esther, ayan, magandang gabi sa'yo. Kay Sir Jasmine Villegas, Sister Leia Joy, maraming salamat po. Masipag na coordinator, na lagi nagpapaalala. So, kay Abby, ayan, magandang gabi po from, sa mga taga Bohol. Sister Abby, magandang gabi, salamat sa panonood. Kay Sister Betchay po, dito, Elizabeth Paraiso. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sister Althea from Burias. Ayan, maraming salamat sa panonood. Kay Ate Weng, kay Brother Anesito. Yan, sa mga taga-Dulong Crusher po. Kay Sister Jenny. Kay Sister Melot, magandang gabi. Kay Fatima Bantoy. Ayan. Magandang gabi sa iyo. At kay Sister Miriam Mandia. Yan, kay Sister Leia Floron, kanina po ay nandito po ang mga iba't ibang church outreach po
dahil nga po anniversary po natin. Kay Brother RJ, maraming salamat. And kay Ate Betchay sa Morocco. Yan, magandang gabi sa iyo, ate. Kay Sister CJ. Ayan, kay Brother Bernard, Brother JC. Sister Abigail Rialingo. David Ching. Jessie, or kay Ate Jess Cabillar, ang masipag din po na coordinator ng Bicol. Maraming salamat sa panonood. Kay Sister Jing Ropio. At sa atin pong mga pastor, binabati ko po kayo ng magandang gabi. At yan, salamat po kay Pastor Aldwin, Pastora Mirna, Pastor Jay, Pastor Carl, Pastor Alan, Pastor Vicente, Pastor Berting, Pastor Al. Ayan, magandang gabi po sa ating po mga pastor ng FOM at sa ating po mga outreaches, ang Padilla Veterans Mendoza, Cubao. Ayan, at from Bicol naman po ang Church ng Badian, Piuduran, Tapel, Burias. At sa atin po syempre ay extended po ang ating church sa Japan. Ang BS Japan, magandang gabi. Ayan, Mission Station. Ayan. At syempre, hindi ko po kalilimutan ang ating po mga tech team. Ayan, kay Brother Ryan, Kuya Jeff, Brother Zandro, ang lagi po hinihiraman namin ng internet. Maraming salamat sa iyo. Shout out sa iyo. At kay Sister Christine. So maraming salamat po at salamat po sa mga nag-tune in po talaga ngayon. Hindi ko man po kayo makita sa live. Pero maraming salamat sa pag-tune in po at sa mga nakiisa din sa ating 3rd anniversary today. Nakakatapos lang po. Yuhu! Ayan, maraming salamat. Ayan, salamat sa provision ng Lord. Ang ligalig ko, sorry. So, maraming salamat po. May nakalimutan pa ba tayo? Salamat po pala. Ayan, hindi ko na alam kung sino pa ba. Wala na ba tayo nakalimutan? So, maraming salamat po sa inyo. And bukas po, sa ating Speak Life Day 43. Ayan, nakakakalahati na. Wala pa pala tayo sa kalahati. Ayan, Day 43 po with Sister Jing Ropio and Sister Sarah Ropio. Ayan, so maraming salamat po. Tune in po ulit kayo hanggang sa 100 days po nitong ating Speak Life. Maraming salamat po. God bless you all.